Ayun guys, andito na ako sa gate. Nagpa-rebook ako ulit kasi nirebook ako kagabi ng Calgary to Winnipeg. Ayaw ko na pumunta ng Calgary kaya pumunta na ako mismo sa Air Canada. Nagpahanap ako ng early flight direct to Winnipeg, Vancouver to Winnipeg. Walang early flight kaya ang binigay sa akin yung 7:30 PM. Yun, saktong 24 hours ako dito sa Vancouver. Tsaka napakabait ng Air Canada at binigyan ako ng free food. 'Di ba? Hindi naman ako nanghingi, sila na mismo nag-offer. Air Canada na ang naawa sa akin. Nag-offer sila, nagbigay ng food. Unlike sa PAL, hindi talaga sila ako pa yung nanghingi sa kanila pero hindi ako binigyan. Ayun, finally, saktong 24 hours. Maya-maya mag-flight na ako. Going to Winnipeg. Yung aking destination talaga. Ayun. Sana, kasi may 2 hours pa ako yung maaga akong pumunta dito. Sana tuloy-tuloy na yung aking pag-uwi. Ayun. Sobrang na ako. Mabuti pumunta yung kaibigan ko dito. Ayun, nalibang naman ako. May kausap ako. At kumain kami, nagpicture. Ayun, nanood ako ng mga movies. Kasi yung wifi naman dito, libre. Kaya nairaos ko rin yung pag-stay ko dito ng 24 hours. Tapos, ayun, wala nga lang tulog. Haggard, walang bihis, walang tulog. Pero okay na rin. Kaya na rin. At least nabigyan ako ng free food the whole day ng Air Canada. Kaya napakabait ng Air Canada. Kaya kung ako sa inyo, yan sa Air Canada na lang kayo magpabook. Kasi napakabait pa yung mga staff doon. Unlike doon sa PAL, napaka-rude. Napaka-rude nila as in. Kung sino pa yung kapwa mo, yun pa yung hindi tutulong sa iyo. Ayun, kanina umaga, ayun, sobrang natuwa naman ako sa Air Canada at dumiretso na ako doon. Ayun, tinulungan nila ako. At least hindi na ako dadaan ng kung saan-saan. Direct to Winnipeg na. Ayun guys. Ang dami namin dito. Ewan ko, baka Winnipeg din sila. Thank God we are on board now. Thank you God. Ayan, finally. Finally. Grabe na antok ko. Di ko na kaya nga antok. Nakatulog na ako dito. Hello guys, good morning. Ayan. Sobrang pagod ko. Ay, sobrang nakakatuwa. Andito na ako finally sa bed ko. Sa dami ng naranasan ko kahapon, nung kahapon, no other day. Diyos ko, ngayon, grabe ang tulog ko, as in siningil ako ng katawan ko talaga ngayon. Dumating ako dito sa bahay. So from Vancouver, 24 hours nagstay. Nakatulog lang akong konti, idlip-idlip lang doon sa Vancouver. Tapos, edi nagpa-rebook ka ako ulit. Naku, nakatatlong rebook na ako. So, pumunta ako sa Air Canada, yun yung sinabi kong pumunta akong Canada, naghanap ako ng direct flight. Tapos, edi nakarating ako dito sa amin ng mga, kasi 12 AM at 12:30 AM dumating yung nakalapag yung eroplano sa Winnipeg. Tapos, nakarating ako dito sa bahay ng mga
1 na yata yon or past 1 ng madaling araw. Tas hindi naman ako nakatulog agad, siyempre inayos ko yung mga gamit ko. Mabuti yung bagahe ko andiyan agad, yun lang yung kagandahan kasi pagdating ko yung bagahe ko nasa Winnipeg na, nauna na yung bagahe ko. Kasi hindi ko na hinahanap doon sa Vancouver. Ang sabi nila ise-send na lang daw nila dito sa Winnipeg kasi nai-check-in ko na nga kasi pupunta nga akong Toronto sana kaso canceled flight. Chineck-in ko na yung bagahe ko, ang sabi ise-send na lang daw nila dito. Hindi na ako kaya wala akong bihis kasi lahat ng gamit ko chineck-in ko sa Toronto. Yun pala canceled naman, pati hand carry ko chineck-in ko na. Kaya wala akong gamit. Wala akong jacket na ilagay ko sa hand carry ko na ilagay ko kasi sabi nung nandoon sa papuntang Toronto ako, "Ma'am kung gusto niyo i-check-in yung hand carry," inano ko na chineck-in ko na kasi yung Manila to Vancouver ang nangyari sa'kin yung hand carry ko wala na kasing paglagyan kaya pinatag sa akin yung hand carry ko, yun yung naiwanan ko sa Vancouver kaya ang dami kong pinagdaanan. Naisipan ko papuntang Toronto, iaano ko na, iche-check-in ko na rin yung hand carry ko, yung jacket ko nandoon pala, tas hindi pala natuloy ako sa Toronto. Ay sobrang hirap, sobrang hirap ang dinanas ko meron akong nakilalang lalaki pinahiram ako ng jacket. Kasi awang-awa siya sa'kin, ang lamig sabi niya, "Asan ba yung mga bag mo?" Sabi ko na i-check-in ko papuntang Toronto, hindi naman natuloy yung aking flight papuntang Toronto. Ayun, pinahiram niya ako ng jacket ko, ayun nairaos ko, isusuli ko pa yung taga Winnipeg din yung lalaking nagpahiram sa akin. "Kuya salamat sa jacket kuya ha, na malaking tulong na ano na hindi ako nilamig." Tapos isusoli ko kuya sa 'pag weekend na lang sobrang talagang natulog ako ng 4:00 ng madaling araw. Pagdating ang mga 4 na ako natulog inayos ko pa yung gamit ko, eh. Eh, 4:00 ng madaling araw ako natulog yata 4 tapos nagulat ako 3:00 na ng hapon. 3:00 na ng hapon ngayon, so ilang oras yung tulog ko sobrang haba. Nagising lang ako kasi may tumawag taga CRA. Ewan ko ba scam daw yun kasi siguro 3 buwan akong kinukontak ng CRA hindi ako makontak. Kasi 'di ba 3 buwan ako sa Pilipinas. Tas nagising ako kasi yun nga may tumawag na taga CRA tapos ayun, kung ano-ano ini-interview na. Mayroon kasi akong utang sa guys, sa CRA. Nagbabayad naman ako. Nagtataka ako bakit hindi daw ako nagbabayad. Nagbabayad naman ako. Sinabi ko doon sa taga-CRA na tumawag. Ayun, nagising tuloy ako dahil sinabihan ako hindi daw ako nagbabayad sa CRA kasi mayroon akong may tax akong binabayaran guys kasi sobrang sipag natin kaya ayun, ako ang nagbabayad ng tax. Tas, nawala ako sa sabi ko dun sa lalaki, hihingi na lang ako ng number din, I'm gonna arrange na lang yung payment. Kasi ang alam ko nagbabayad ako, so ini-insist niya hindi ako nagbabayad. Sabi ko, "Paano hindi nagbabayad? Automatic nagde-deduct sa account ko 'yan." Sabi ko, "Bigyan mo ako ng number and then ako na lang ang tatawag." Tapos, tumawag ako sa asawa ko. Sabi ko, "Bakit ako tinawagan ng CRA? Scam daw yun, wag ko daw pansinin." Alang hiya, ginising pa ako ng taga CRA. Anyway, thank you guys sa panunood. Sa PAL naman, sorry na i-vlog ko kayo. Pero hindi ko naman na yung siyempre sa inis ko lang sa nangyari sa akin, isine-share ko lang yung pinagdaanan ko para sa iba pagka mangyari ulit sa iba, magiging aware sila guys. Pero hindi ko naman na ayun nga na maano kayo, masaktan kayo. Hindi ko naman yung intention na ganun. Ang sa akin lang magiging aware yung ibang pasahero kasi hindi basta-basta yung pinagdaanan ko, grabe, umiyak talaga ako. Kasi
yun ang hirap, yun. Ayun, basta pasensya na sa PAL. Yun nga, dapat kasi ayusin ninyo para wala naman kayong mga pasahero na maperwisyo. Katulad ko, galing pa ako sa Pilipinas, ang dami ng pinagdaanan ko sa Pilipinas, nagkasakit ang tatay ko, naiburol, ako lahat ng asikaso, tapos gusto ng asawa ko ng direct flight. Wala rin nangyayari sa direct flight ko kasi sobrang hirap ang pinagdaanan ko. Sana maintindihan niyo naman yung kalagayan ng mga tao na gusto nila ng direct flight kasi kanya-kanyang problema sa buhay, mga trial sa buhay. Sana yung gano'n na sitwasyon maano maanuhan niyo guys, magawa niyo ng paraan yung sa PAL para hindi na kayo makaperwisyo ng tao. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood. God bless us all.